1,600 pamilya ang wala ngayong matirahan matapos masunog na nasa 800 bahay sa Manggahan Compound sa Las Piñas. Mabilis kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay. Tumagal ng 4 na oras ang sunog bago tuluyang naapula. 3 residente ang nagtamo ng minor injuries. Sinalakay naman ng mga otoridad ang isang iligal na sabungan sa barangay Banabasan, Mateo Rizal. Pagdating ng mga otoridad, agad nagpulasan ng mahigit 30 sabungero. Arestadong 5 naaktuhan nagkakara-krus at 2 umano'y sabungero. Nagbayanihan naman sa pagpapaanak sa isang ginang ilang residente ng Sampaloc, Maynila. Ipinatawag pa ng kagawad ng 2 registered nurse sa kanilang lugar para tumulong. Ligtas sa mga naisilang ang baby boy na agad dinala sa ospital. Facebook friends, tanggal na sa pwesto ang isang OIC Deputy Commissioner ng Bureau of Customs matapos ang patama kagabi ng Pangulo sa mga tiwaling opisyal. Sabi kasi ng Pangulo sa Davao City kagabi, gusto niyang masuspindi ang isang Deputy Intelligence dahil sa katiwalian. Kinabukasan, pinirmahan ng Customs Commissioner ang kautusan para tanggalin sa pwesto si Attorney Arnel Alcaraz ng Enforcement Group. Ayon sa Customs, ibaba ng posisyon niya sa binanggit ng Pangulo. Si Alcaraz lang daw ang OIC Deputy Commissioner na may kinakaharap na kaso dahil sa pangingikil. Wala si Alcaraz sa opisina niya kanina pero sa isang text message, sinabi niyang bukas siya magbibigay ng pahayag. Binira rin ni Pangulong Duterte ang isa raw pulis Makati na nireklamo ng pangungutong sa turista. Gusto raw niyang masibak ang naturang pulis. Ipinagkibit-balikat naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang napabalita sa Reuters sa posibleng pagharang ng isang US Senator sa pagbebenta ng Amerika ng mahigit 20,000 rifles sa Pilipinas. Sabi ng Pangulo, panakot lang daw ito. Sinabi na rin daw ng isang Russian diplomat na handa silang tumulong sa Pilipinas. Tiniyak naman ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na tuloy ang pagbili ng Pilipinas ng assault rifles sa Amerika. Dumaraan daw ito ngayon sa normal na proseso. Sa natanggap ni De La Rosa na sulat mula sa supplier ng mga armas, kinontak daw ng supplier ang US State Department para sa status ng lisensya. Natanggap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kopya ng resignation letter ni dating Pangulong Fidel Ramos bilang Special Envoy to China. Paglilinaw ni Pangulong Duterte, wala siyang sama ng loob kay Ramos sa kabila ng mga batikos ito sa mga pahayag niya laban sa Amerika. Nagpapasalamat din siya sa paglilingkod ng dating Pangulo bilang Special Envoy. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, nananatiling matatag ang relasyon ng 2 Pangulo. Katunayan, patuloy pa rin daw pakikinggan ni Pangulong Duterte ang mga payo ni Ramos. Ito naman ang isang maling balita na kumalat sa social media. Ininsulto raw ni Pangulong Duterte si Emperor Akihito at Prime Minister Shinzo Abe sa kanyang official visit sa Japan. Ang pagdedebunk ng mga ganyang peking news item ang misyon ng hashtag Hindi Tama Advocacy ng GMA News Online. Usapang sports naman, mukhang ready na raw ang Orlando Magic forward na si Aaron Gordon para muling sumabak sa NBA Slam Dunk Challenge. Maraming bumilib sa two-handed 360 slam dunk ni Gordon sa laban nila ng Philadelphia 76ers. Sa showbiz, sa Instagram post si Kapuso actress Gabby Garcia, ibinahagi niya kanyang long weekend getaway sa Boracay. At nag-unwind naman sa El Nido, Palawan ang mag-asawang Solen Yusaf at Nico Bolzico. Check out their photos on gmanews.tv. Tingin ni Pangulong Duterte, hindi pa napapanahon ang pagpoproduce ng nuclear energy sa Pilipinas. Kulang para kasi tayo sa safeguard sakaling magkasakuna sa power plant. Anong masasabi niyo mga kapuso? Nagpasalamat si Pangulong Rodrigo Duterte sa naiambag ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos sa kanyang administrasyon. Kasunod ito ng pagbibitiw ni Ramos bilang Special Envoy ng Pilipinas sa China. Narito ang hataw na balita ni Victor Cozare. Natanggap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang resignation letter ni dating Pangulong Fidel Ramos bilang Special Envoy ng Pilipinas sa China. Nagpasalamat ang Pangulo sa naging ambag ni Ramos sa kanyang administrasyon sa kabila ng kanyang edad. Kasi sabi niya, nagawa ko na yung gusto mo ko. Parang nagawa ko na yung gusto mong pagawa sa akin. Parang nauna siya to break the ice. Use the word. I have broken the ice between, kasi hindi nga medyo maganda. Siya yung expeditionary force ko doon. Pero aminado ang Pangulo na maaaring hindi sila nagkakasundo ni Ramos sa ilang mga issue at isa na rito ang kanyang kampanya laban sa iligal na droga kung saan marami na ang namamatay. Depensa ng Pangulo, marami ang namamatay sa ngayon dahil nagtatrabaho na ang mga pulis upang labanan ang sindikato ng droga.
at hindi gaya noon na pati ilang mga pulis ay kasabwat sa iligal na aktibidad. Nanindigan din ang Pangulo na may pangako siyang binitiwan noong panahon ng kampanya na susugpuin niya ang droga, kriminalidad at korupsyon at itinuturing niyang sagrado ito. Ipinagtanggol din ng Pangulo ang kanyang paglayo sa Amerika na hindi rin sinang-ayunan ni Ramos. Sa palit. Yung kung magsalita sila ganun palagi, we will cut aid, we will suspend everything. Sabi yung go to hell. Ang tratamento mo sa amin, mga Pilipino, patay gutom. Nakinabang na nga kayo sa bayan namin, 50 years kayo na umupo dito. You lived out with the fat of the land and you have the goal to say that. Nilinaw din ng punong ehekutibo ang kanyang posisyon sa Paris Agreement on Climate Change na isa rin sa pinuna ni Ramos. Ayon sa Pangulo, isa sa nakikita niyang problema sa naturang kasunduan ay ang posibilidad na makapigil ito sa pag-unlad ng bansa. Pero pakikinggan pa rin niya ang magiging mungkahi dito ng kanyang mga advisors. Subalit ayon kay Pangulong Duterte, ang pagbibitiw ni Ramos ay hindi rin nangangahulugan na hindi na niya ito maaaring makonsulta sa ilang mahahalagang issue ng bansa. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Tinanggap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibitiw sa pwesto ni dating Pangulong Fidel Ramos bilang Special Envoy ng bansa sa China. Nagpasalamat naman ang Pangulo para sa serbisyo ni Ramos sa kabila ng kanyang edad. Samantala, sinabi rin ni Pangulong Duterte na hindi siya nababahala sa panawagan ng isang US Senator na itigil na ang pagbebenta ng Amerika ng assault rifles sa Pilipinas. Ang ulat mula kay Ria Fernandez. Tinanggap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibitiw ni dating Pangulong Fidel Ramos bilang Special Envoy to China. Sabi niya, nagawa ko na yung gusto mo ko. Parang nagawa ko na yung gusto mong pagawa sa akin. Parang nauna siya to break the ice. Use the word, I have broken the ice between, kasi hindi nga medyo maganda. Siya yung expeditionary force ko doon. Sabi niya na ibigay ko na sa nagawa ko na yung inutos mo sa akin. Pinasasalamatan ng Pangulo si Ramos sa kanyang serbisyo sa kabila ng matandang edad. Pakikinggan din umano ng Pangulo ang payo ng dating punong ehekutibo, pero paninindigan niya ang kanyang matapang na paglaban sa korupsyon, droga at krimen bilang pagtupad sa kanyang pangako sa taong bayan kahit pa raw makulong siya dahil dito. Matatanda ang binatikos ni Ramos si Pangulong Duterte sa pag-atake nito sa Estados Unidos na nag-ugat sa pagbabanta ng nasabing bansa na puputulin nito ang ayuda sa Pilipinas kung hindi titigil ang extrajudicial killings. Ang akin is matter of honor. Hindi kami nagkaintindihan dyan. It is all right for America to criticize me sa extrajudicial killing. Talagang maraming namamatay ngayon kasi ngayon nagtatrabaho ang pulis. Noon kasi hindi nagtatrabaho, nakihalo, nakisawsaw pa sa droga. That's one thing different. Everybody should realize that. Isa rin sa mga pinuna ni Ramos ang pagtutol ng Pangulong kilalanin ng Paris Climate Change Pact. Pero nilinaw ng Presidente na wala pa talaga siyang desisyon kung makikiisa ba siya sa kasunduan o hindi. I will follow what my advisors would tell me. If Gina Lopez would tell, if the National Pollution Control says it, it's good. And if the legal advisor says that I should sign, then I will sign. Samantala, hindi nababahala ang Pangulo sa nais ng isang senador sa Amerika na wag nang bentahan ng armas ang Pilipinas dahil sa di umano'y mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao, gayong marami naman daw bansang maaaring pagbilhan. Remember what the Russian, the diplomat said. Come to Russia, we all have here anything you need. Atras ng Amerika ang pagbebenta ng ilang armas sa Pilipinas dahil sa sunod-sunod na kaso ng patayan sa bansa. Tingin ni Senadora Laila de Lima, ginagantihan na tayo ng Amerika dahil kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ano naman kaya ang reaksyon dito ni Digong? Narito ang report.
Posibleng hindi na matuloy ang pagbebenta ng Amerika ng assault rifles sa PNP dahil umano sa issue ng human rights violation sa bansa. Sa report ng Reuters, hinarang ni US Senator Ben Cardin ang transaksyon para sana sa 26,000 na rifles na ibebenta sa Pilipinas. Ikinalungkot ito ni PNP Chief Ronald De La Rosa pero handa raw siyang makiusap sa Amerika kung kinakailangan. Marami namang source na iba, no? Like China. Meron man silang M4 na platform na Norinco ang brand. Pero when it comes to reliability at saka yung dependability, hindi tayo masyado sigurado. Ayon naman kay Senator Panfilo Lacson, hindi ito kawalan. Marami pang ibang bansa ang maaaring bilhan ng armas na baka mas mura at mas maganda pa kaysa sa binebenta ng Amerika. Tingin naman ni Senadora Leila de Lima, kasalanan itong lahat ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa paulit-ulit na pagbatiko sa Amerika at pagsipsip sa China. Posibleng ayaw na rin daw tayong suportahan ng Amerika dahil sa paglaganap ng karahasan sa bansa, bunsod ng kampanya kontra krimen ng gobyerno. Pero para sa isang political analyst, hindi dapat ito isisi sa kampanya ng Pangulo. Wala pa raw kasing investigasyon ng Amerika o UN kaugnay ng extrajudicial killings na maaaring gawing basehan para opisyal na itigil ang pagbebenta ng armas sa Pilipinas. Well, unang-una, hindi naman usapin pa yung AJK dyan, ano? Kasi wala namang investigasyon pa dyan. Pagdating pa nga lang yung rapporteur ng UN, ano? Militaw, it's a political act, ano? Dahil request ito ng isang senador na nasa Foreign Relations Committee at ginawang issue. Ako, I think it's only an excuse, ano? Ang talagang issue dito ay yung Duterte policy. Mismong ang Pangulo hindi raw natitinag sa desisyon ng Amerika. Sa iba pang balita, hindi nababahala si Pangulong Rodrigo Duterte sa balitang ipinatigil na ng Estados Unidos ang pagbebenta ng assault rifles sa Philippine National Police. Unang napaulat na hinarang ng US State Department ang pagbebenta ng 26,000 assault rifle sa PNP dahil sa umano'y nangyayaring human rights violation sa bansa. Hindi naman natinag ang Pangulo dahil may iba namang bansa na handang tumulong sa Pilipinas tulad ng Russia. Yan ang pagtakot na sa akin, hindi lang pabili ng armas. Karaming bomba dito. Remember what the Russian, the diplomat said. Come to Russia, we all have here anything you need. Tapos na sa kanyang final workout sa Wildcard Gym, si Filipino boxing icon Senator Manny Pacquiao. Kagabi ay tumulok na patungo Las Vegas ang Team Pacquiao para sa laban kay welterweight champion Jesse Vargas ngayong linggo. At samantala umaasa si Pangulong Rodrigo Duterte na mapapabagsak ng pambansang kamao si Vargas. Ayon sa Pangulo, hindi na dapat lumampas pa sa 7th o kaya 8th round ang laban dahil makaka-apekto na ang pagod sa galaw ng mga boksingero. Dagdag pa ng punong ehekutibo, hindi pa man nagkampiyon noon si Pacman ay alam na niyang talagang malakas ito. Magkaibigan na ang dalawa bago pa man sumikat ang 8th Division World Champion. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Sual, Pangasinan ng ceremonial send-off sa 17 Vietnamese fishermen na nahuli malapit sa baybayin ng Ilocos Sur dahil sa iligal na pangingisda doon. Buwan ng Setyembre nung mahuli, mga naturang mga mangingisda at nakumpiska mula sa mga ito ang malalaking tuna, yellowfins at isdang dorado. Si Sweden Velado magulat sa pamamagitan ng telepono. Sweden? Aljo, maraming salamat. Mula Sual, Pangasinan ay masayang umuwi pabalik ng kanilang bansa at mga pamilya ang 17 Vietnamese fishermen. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nanguna sa ceremonial send-off para sa kanila. Matatandaang nahuli sila ng Bureau of Immigration noong 8 ng Setyembre dahil sa paglabag sa Republic Act 10654 o illegal, unregulated, and unreported fishing at kawalan na rin ng entry visa. Subalit base sa resulta ng investigasyon ng Provincial Prosecution Office ng Ilocos Sur, hindi intensyon ng mga nahuling mangingisda na pumalaot sa atin. Subalit dahil na rin sa lakas ng alon, dulot ng habagat at puwersang galing sa paparating na bagyong Ferdy noong mga panahong yun, ay napadpad sila sa ating teritoryo.
Nitong 28 ng Setyembre ay nagtungo ang Pangulo sa Vietnam para sa 2 araw na working visit. Kasunod nito ay pag-anunsyo ng Pangulo na palayain na ang Vietnamese fishermen bilang pagtalima na rin sa mga napag-usapan at napagkasunduan ng dalawang bansa. Ayon sa Pangulo, bilang parehong Asians at kasaping bansa ng ASEAN, dapat ay mas mabilis na natutugunan ang kahilingan ng bawat isa, lalo pat matagal na rin nating kaibigan ang Vietnam. Bago umuwi ay may pabaon pang iniabot ang ating pamahalaan. Sa pangunguna ng DSWD sa mga mangingisda, may tag-iisa silang bag na may lamang mga jacket, toiletries, bigas, gulay at iba pang pagkain bilang supply habang pumapalaot pabalik ng Vietnam. Naisa na sagutin ng gobyerno ang kanilang plane ticket, subalit hiniling ng mga mangingisda na makabalik sa kanila gamit ang kanilang fishing vessels na atin din namang pinagbigyan. Sa ngalan ng 17 Vietnamese nationals, labis ang pasasalamat ni Vietnam Ambassador Trong Thu-Yung sa kabutihang loob ng kasalukuyang administrasyon at mga Pilipino. Habang buhay, aniya nila itong maaalala sa kanilang puso't isipan. At sa iba pang mga balita, isang opisyal ng pulis sa Makati at isang high-ranking official naman sa Bureau of Customs ang ipinatatanggal na sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang report ni Victor Cosare. Ipinatatanggal sa pwesto at ipinasususpinde ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang police inspector sa Makati dahil sa pangingikil umano nito sa mga turista. Ipinag-utos din ng Pangulo ang pagsasagawa ng summary dismissal proceedings upang matanggal sa serbisyo ang nasabing opisyal sa lalong madaling panahon. Ayaw ko na yung matagal na summary dismissal. Or if you want, at your convenience, so sino itong inspector na ito, you better resign. Because I said, I repeat to all of you, kayong mga either huminto kayo o humintuin ko kayo. Ipinaaalis din ng Pangulo sa pwesto ang Deputy Chief for Intelligence ng Bureau of Customs. Hindi inilahad ng Pangulo ang dahilan, subalit kakausapin muna niya si Customs Commissioner Nicanor Faeldon kaugnay dito. Suspended and out immediately. Kung ayaw niya umalis sa customs, ako ang papaalis sa kanya. Marami naman tayo, may CIS, may police. I want the NBI now to focus on graft and corruption. Yun na lang muna trabaho nila. Umalis kayo dyan sa droga, umalis kayo dyan sa concentrate on graft and corruption. Pero hindi rin nakaligtas ang NBI sa puna ng presidente kaugnay sa irregularidad na nangyari sa ahensya. Pati sila pala, they were selling cellphones inside the NBI for about 500,000 para lang makalaro ng droga yung